Sa isang sulok ng Quezon City, sa gitna ng siksikang barangay malapit sa Cubao, ang hapon ay unti-unting nilalamon ng kulay kahel na kalangitan. Naghahalo ang ingay ng mga estudyanteng pauwi mula sa eskwela, ang sigaw ng mga nagtitinda ng fishball at kwek-kwek sa kanilang mga kariton, at ang malayong tunog ng kampana ng simbahan na hudyat ng nalalapit na Oraisyo Imperata. Sa gitna ng magulong tanawing iyon, isang dalagita na nagngangalang Rina Cruz ang mabilis na naglalakad, mahigpit ang yakap sa kanyang luma at kupas na bag. Ang kanyang uniforme sa high school ay may bahid na ng pagkaluma, at ang itim niyang sapatos ay puno ng alikabok ng kalsada. Ngunit si Rina ay hindi isang ordinaryong dalagita. Bagamat simple ang kanyang pamumuhay, kilala siya sa kanilang lugar bilang isang batang matalino, magalang, at higit sa lahat, hindi takot magsalita kapag nakakakita ng kawalang katarungan. Ang kanyang ama, si Mang Isko, isang motorcycle taxi driver, ay kamakailan lamang na aksidente. Nabangga ito ng sasakyan ng isang mayamang negosyante na lasing magmaneho. Ang masaklap tumanggi itong managot. Sa halip, ginamit nito ang kanyang mga koneksyon sa pulisya upang baliktarin ang sitwasyon. Ngayon, ang ama pa ni Rina ang pinalalabas na may kasalanan sa nangyari. Isang linggo nang nakakulong si Mang Isko sa Police Community Precinct. Paulit-ulit na nagpabalik-balik si Rina sa istasyon, dala-dala ang mga sulat, ebidensya, at listahan ng mga testigo. Ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala. Tinatanggihan siya ng pino o kaya ibinabaliwala ng harap-harapan. Hanggang sa araw na iyon, ipinatawag siya ng isang pulis na may ranggong E2, si Berto Reyes, na kilala sa kanilang lugar bilang isang taong arogante at mahilig humingi ng pampadulas. Nakatayo si Rina sa harap ng isang mahabang mesang gawa sa kahoy, sa loob ng isang silid na masikip at maalinsangan. Ang amoy ng yosi at ng mga lumang papel na nabasa ng ulan ay naghahalo sa hangin, sapat na para masuka siya. Si E2 Reyes, isang lalaking malaki ang tiyan at may matigas na mukha, ay nakatitig sa kanya mula sa likod ng mesa. "Ikaw si Rina, anak ni Isko?" tanong nito, ang boses ay magaspang. "Opo, sir," sagot ni Rina. "Gusto mong makalaya ang tatay mo, di ba?" Dahan-dahang tumango si Rina, ang puso niya ay kumakabog. "O, sige, madali lang yan," sabi ng pulis, sumandal sa kanyang upuan. "Lahat naman nadadaan sa usapan, basta marunong kang makisama sa lakaran ng matatanda. Bigyan mo lang ako ng 10,000. Ayos na lahat. Bukas, makakauwi na ang tatay mo." Natigilan si Rina. 10,000 piso. Para sa iba, maliit na halaga lang iyon, pero para sa isang pamilyang tulad nila, katumbas na iyon ng isang kayamanan. Ang natitira na lang sa kanyang ipon ay 500 piso, kita niya sa pagbebenta ng load sa kanyang mga kaklase. "Sir, wala po kaming ganoong kalaking pera," sabi niya, halos pabulong. Di humanap ka. Gusto mo bang tumanda sa kulungan ang tatay mo? Wala ka bang awa? Itinaas ni E2 Reyes ang kanyang boses. "Tao lang din ang pulis, ineng. Lahat kami kailangan din ng panggastos." Kinagat ni Rina ang kanyang labi. Nag-aalab ang puso niya sa galit at lungkot. Pero sa gitna ng matinding pressure, pinanatili niyang kalmado ang kanyang sarili at tinitigan ang mga mata ng pulis. "Kung magbabayad po ako, ibig sabihin, kasama na rin ako sa panunuhol, sir. At alam ninyo pong mali iyon." Napasinghal si E2 Reyes. "Nagmamalinis ka, ha? Ang mundo, hindi iyan pinapatakbo ng mga patakaran sa libro, bata. Kung sino ang may pera, siya ang panalo." Huminga ng malalim si Rina. "Kung iyan po ang paniniwala ninyo, sige po. Pero hindi po ako magbabayad kahit 1 sentimo." Tumayo siya, magalang na yumuko, at naglakad palabas ng may bigat, ngunit may determinasyon sa bawat hakbang. Narinig pa niya ang boses ni Reyes na humahabol sa kanya. "Magsisisi ka. Batang to, akala mo kung sinong idealist." Sa labas, mas malamig ang simoy ng hangin, pero nag-iinit pa rin ang dibdib ni Rina. Naglakad siya patungo sa kanilang nirerentahang bahay, sa isang masikip na looban sa likod ng palengke. Pagdating niya, sinalubong siya ng kanyang ina, si Aling Nena, na namumugto ang mga mata. "Kumusta, nak? Anong sabi ng pulis?" "Nanghihingi po sila ng pera," sagot ni Rina, walang emosyon ang boses. "Magkano?" 10,000 po.
Natahimik si Aling Nena. Nanginig ang kanyang kamay habang hawak ang sandok ng kanin. Wala na tayong kahit ano, nak. Yung motor, kinuha na ng pulis. Yung konting ipon natin, naubos na sa ospital. Lumapit si Rina at niyakap ang kanyang ina. Huminahon po kayo, Nay. Hindi tayo magbabayad kahit piso. Hahanap po ako ng ibang paraan. Nang gabing iyon, matapos kumain ng kung anong natira, naupo si Rina sa harap ng kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang kanyang social media accounts at nagsimulang magsulat ng mahaba tungkol sa kaso ng kanyang ama. Kumpleto ito sa litrato ng mga sugat ni Mang Isko, ang buong kronolohiya ng pangyayari, at ang pangalan ng pulis na humihingi ng pera. Hindi siya nagsulat ng may galit, kundi ng may katotohanan at katapatan. In-upload niya ang post sa Facebook at TikTok, ang dalawang plataporma na pinakasikat sa kanilang lungsod. Kung ayaw makinig ng totoong mundo, baka sakaling makinig ang mundo sa social media, naisip niya. Kinabukasan, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Pagbukas niya ng cellphone, bumaha ang mga notification. Daan-daang komento at libu-libong shares ang kanyang post. May mga nagagalit, may mga nakikisimpatya, at may ilan ding nag-aalok ng tulong legal. Isang pribadong mensahe ang nanggaling sa isang account na may pangalang Ibantay Katarungan Foundation. Nakasulat doon, nabasa namin ang kwento mo, Rina. Handa kaming tumulong ng walang bayad. Pakisend lang ang lahat ng dokumento at ebidensya na hawak mo. Kusang tumulo ang mga luha ni Rina. Hindi siya makapaniwala na ang desisyon niyang tanggihan ang suhol at labanan ang inhustisya ay nagsisimula ng magbunga. Subalit, sa kabilang banda, ang viral na balita ay umabot na rin sa pandinig ni F. Dalawa Reyes. Nagulantang siya nang makita ang kanyang pangalan at mukha na kumakalat sa social media. Sa kanyang opisina, ibinalibag niya ang kanyang cellphone at sumigaw sa galit. Gusto akong labanan ng batang yan? Hindi niya ba alam kung sino ako? Agad niyang tinawag ang dalawa sa kanyang mga tauhan at inutusan silang ayusin ang gulo. Kung kailangan, burahin niyo lahat ng post niya. Huwag niyong hayaang gumawa pa iyan ng ingay. Pero ang agos ng social media ay hindi na mapipigilan. Ang mga lokal na mamamahayag ay nagsimula ng magdatingan sa istasyon ng pulis. Nagtatanong sila tungkol sa alegasyon ng pangingikil sa pamilya ng isang motorcycle taxi driver. Biglang naging tensyonado ang buong istasyon. Nang hapon ding iyon, nakatanggap si Rina ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, si Rina po ba ito? Opo, ako nga po. Kami mula sa Internal Affairs Service ng PIP-Infra po. Nais naming makipag-usap tungkol sa post na in-upload mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Rina. Hindi niya alam kung ito ba'y magandang balita o isang patibong. Ngunit pinili niyang magtiwala. Pumayag siyang pumunta sa regional headquarters kinaumagahan, kasama ang isang abogado mula sa Bantay Katarungan. Nang gabing iyon, matagal siyang nanalangin. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang laban. At kahit may takot pa rin siyang nararamdaman, may isang bagay na bumubulong sa kanyang puso, isang paniniwala na ang katotohanan, gaano man katagal, ay palaging mahahanap ang sarili nitong daan. Kinaumagahan, lulan ng isang maingay at siksikang jeepney, tinahak ni Rina ang daan patungo sa Camp Crame. Kasama niya ang isang abogado mula sa Bantay Katarungan Foundation, isang binatang nagngangalang attorney. Andre Santos. Nakasuot ito ng abuhing blazer at may dalang isang folder na puno ng lahat ng ebidensyang nakalap ni Rina, ang medical certificate mula sa ospital, mga litrato ng sugat ng kanyang ama, at isang audio recording ng kanilang pag-uusap sa istasyon ng pulis na palihim niyang kinuha gamit ang kanyang cellphone. Sa loob ng jeep, mahigpit na hawak ni Rina ang kanyang telepono. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Napansin ito ni Atchoy Andre at ngumiti ng mahinahon. Napakagaling ng ginawa mo, Rina. Hindi maraming tao ang mailakas ng loob na labanan ang mga opisyal na tulad niya. Gusto ko lang pong makalaya ang tatay ko, attorney. Wala na pong iba, mahinang sagot ni Rina. At sapat na iyon, sabi ni Atchoy Andre. Minsan, ang malalaking pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng hangarin. Tumango si Rina. Hindi niya lubos akalain na siya, isang simpleng estudyante sa high school, ay magiging sentro ng atensyon ng media.
Ang kanyang mukha ay lumabas na sa ilang online news sites na may headline, "Dalagita, nilabanan ang pangingikil ng pulis." Pagdating nila sa Enferpo, ramdam agad ang tensyon. May ilang mamamahayag na nakatayo sa labas, may hawak na mga kamera at mikropono. Napayuko si Rina sa hiya nang may isang tumawag sa kanyang pangalan. Emma. Rina, totoo po bang kayo ang nag-report kay F. Dalawa Reyes? Totoo po bang humingi siya ng 10,000 piso? Mabilis na namagitan si Achoy. Andre. Hindi pa po kami maaaring magbigay ng pahayag. Mamaya na lang po pagkatapos ng investigasyon. Sa loob ng opisina ng Internal Affairs Service, isang mataas na opisyal na nagngangalang Police Major Carlos De Leon ang sumalubong sa kanila ng may mahinahong tono. Maupo ka, Rina. Nabasa na namin ang iyong ulat. Ngayon, ikwento mo sa amin ang lahat mula sa simula. Ikinuwento ni Rina ang lahat ng may katapatan. Mula sa aksidente ng kanyang ama hanggang sa paghingi ng pera ni F. Dalawa Reyes. Ibinigay rin niya ang audio recording kung saan malinaw na maririnig ang boses ng pulis na nagsasabing, "Bigyan mo ko ng 10,000, ayos na lahat." Matagalan na tahimik si Major De Leon habang nakikinig. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit baka sa kanyang mga mata ang simpatsya. Sige, ito ay isang matibay na ebidensya. Aaksyonan namin ito, pero kailangan mong maging handa, Rina. Minsan, pagkatapos ng ganitong mga ulat, ang pressure ay dumarating mula sa iba't ibang direksyon. Tumango lang si Rina. Handa po ako, sir. Hanggat katotohanan ang hawak ko, hindi po ako matatakot. Nang hapon na iyon, pag-uwi ni Rina, nag-iba na ang kapaligiran sa kanilang lugar. Ilang kapitbahay ang tumingin sa kanya ng maihalong paghanga at pag-aalala. May mga nagbubulungan, may mga tahimik na pumupuri. Ngunit mayroon ding nagbabala. Rina, mag-ingat ka, ha? Ang mga pulis, may mga mata yan kahit saan, sabi ni Aling Pacing, ang kanilang kapitbahay. Opo, Aling Pacing. Alam ko po. Sa loob ng bahay, halatang balisa ang kanyang ina. May dumating kanina, nak, bulong nito. Hindi ko kilala. Nagtatanong tungkol sa'yo. Sabi niya, gusto lang daw makipag-usap pero iba ang tingin niya, hindi maganda. Natahimik si Rina. Alam niyang nagsisimula ng magkatotoo ang babala ni Major De Leon. Nang gabing iyon, siniguro niyang nakakandado ang lahat ng pinto at bintana at iniwang bukas ang ilaw sa labas. Pero ang takot ay hindi niya pa rin lubusang maitaboy. Kinabukasan, lalong lumaki ang balita. Ang audio recording na ibinigay ni Rina sa VP ay nag-leak sa media. Sa loob lang ng ilang oras, ang hashtag na katarungan para kay Rina ay naging trending sa Twitter. Maraming mamamayan ang nagsimulang magbahagi ng kanilang mga sariling karanasan tungkol sa pangingikil ng mga tiwaling opisyal. Sa kabilang dako, lalong nag-init ang ulo ni F. Dalawa Reyes. Pakiramdam niya iipinahiya siya sa buong syudad. Sa kanyang opisina, sumigaw siya sa harap ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa batang yon, masisira ang karir ko. Hindi ako papayag. Nang gabing iyon, dalawang lalaking nakasibilyan ang namataang nagmamatsyag sa bahay ni Rina mula sa malayo. Nakatayo sila sa ilalim ng poste ng ilaw, nagkukunwaring naninigarilyo. Nakita sila ni Rina mula sa bintana at nagsimulang kabahan. Tinawagan niya si Achoy. Andre, pabulong. Attorney, parang may nagmamanman po sa bahay namin. Huwag kang magpanik. Isara mo ang mga kortina. Huwag kang lalabas. Tatawagan ko ang isang kaibigan kong pulis na mapagkakatiwalaan. Sa loob ng isang oras, dalawang miyembro ng VP ang dumating at nagbantay sa harap ng kanilang bahay. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang anak. Diyos ko, nak. Umabot na tayo sa ganito na kailangan nating matakot ng ganito. Mumiti lang si Rina ng bahagya. Ayos lang po, Nay. Kung aatras tayo ngayon, sila ang mananalo. Makalipas ang 2 araw, opisyal nang ipinatawag ng ECA, Dalawa Reyes para sa investigasyon. Dumating ito na malamig ang ekspresyon, pilit na ipinapakitang kalmado. Ngunit puno na ng mga mamamahayag ang labas ng gusali. Napayuko siya at tumangging magsalita. Ngunit patuloy na gumulong ang balita at lalong tumalas ang opinyon ng publiko. Ilang envy ang nagsimula ng magsalita.
May isang city councilor pa na nanawagang direktang makialam ang ACE chief. Sa eskwelahan, tiningnan si Rina ng kanyang mga kaklase ng may paghanga. Ipinatawag siya ng kanilang guidance counselor para bigyan ng lakas ng loob. Ang galing mo, Rina. Huwag kang matakot. Ipinaalala mo sa aming lahat na mailugar pa rin ang katapatan. Ngunit hindi lahat ay pumanig sa kanya. May isang lalaking guro na kilalang malapit sa mga otoridad ang nagpaalala sa kanya. Bata ka pa, Rina. Huwag kang makipaglaro ng apoy sa mga nakauniporme. Ang mundo ay hindi kasing simple ng tama at mali. Sumagot si Rina ng magalang. Siguro nga po, sir. Pero kung lahat po tayo ay tatahimik, hindi na kailanman magbabago ang mundo. Samantala, sa kulungan, nagsimula nang makarating kay Mang Isko ang balita tungkol sa pakikipaglaban ng kanyang anak. Isang gwardiya ang bumulong sa kanya, Mang Isko, sikat na pala ang anak niyo. Sabi, nireport daw niya yung pulis na dumakip sa inyo. Napaluhan na lang si Mang Isko. Diyos ko, ganoon pala katatag ang anak ko. Ang mga sumunod na araw ay naging nakakapagod. Pabalik-balik si Rina sa law office, dumadalo sa mga media interview, habang kailangan pa ring pumasok sa eskwela. Ang pressure ay hindi lang nanggagaling sa labas, kundi pati na rin sa takot sa loob ng kanyang sarili. Minsan, sa gabi, umiiyak siya ng tahimik, natatakot na baka ang maliit niyang pagkilos ay maglagay pa sa panganib sa kanyang pamilya. Isang gabi, tinitigan niya ang litrato ng kanyang ama sa kanyang study table. Pangako, Tay. Hindi ako aatras hanggang matapos ang lahat. Ilang linggo ang lumipas, lumabas ang paunang desisyon. Itinalaga ng ECCA Berto Reyes bilang suspect sa paglabag sa etika at pangingikil. Agad siyang sinuspinde sa kanyang pwesto. Ang balitang iyon ay naging national headline. Maraming istasyon ng DC ang nag-broadcast ng kwento ni Rina, ang dalagitang tumanggi sa suhol para sa katarungan ng kanyang ama. Nagdaos ng maliit na pasasalamat ang kanilang mga kapitbahay. Ngunit hindi pa iyon buong tagumpay. Ang kanyang ama ay hindi pa rin nakakalaya dahil ang kaso nito ay nasa kamay pa ng piskalya. Pero ngayon, alam na ng lahat kung sino talaga ang may kasalanan. Nang gabing iyon, naupo si Rina sa kanilang maliit na balkonahe, kasama ang kanyang ina. Ang malamig na hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa matapos umulan. Nay, natatakot po ako na baka hindi pa tapos ang lahat, mahinang sabi ni Rina. Nakarating ka na sa ganito kalayo, nak, sagot ng kanyang ina. Minsan, ang tamang daan ay talaga namang tahimik at mapanganib, pero maniwala ka, walang katotohanang nasasayang. Tumingin si Rina sa madilim na langit, nakita ang isang maliit na bituin na kumikislap sa gitna ng mga ulap. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang ang pag-asa ay tunay na totoo. 2 linggo na ang nakalipas mula nang masuspinde si Reyes. Kilala na ng marami ang pangalan ni Rina, ngunit sa likod ng atensyon ng media, hindi pa rin nawawala ang anino ng panganib. Ang mga gabi sa kanilang bahay ay puno pa rin ng tensyon. Minsan, may maririnig silang tunog ng motor na hihinto sa tapat ng kanilang eskinita, tapos ay biglang aalis. May mga anonymous na text message ding dumarating sa cellphone ni Rina. Tumigil ka na bago ka magsisi, o kaya akala mo ba may pakialam ang mundo sa mga mahihirap na tulad mo? Hindi ipinapakita ni Rina ang lahat ng ito sa kanyang ina. Isinusulat na lang niya ang mga banta sa isang maliit na notebook bilang karagdagang ebidensya kung sakaling may mangyari. Alam niyang ang pakikipaglaban para sa katarungan ay laging may katumbas na halaga. Isang tanghali, ipinatawag siyang muli sa Enferpo para magbigay ng karagdagang testimonya. Sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Sa labas ng gusali, may 2 itim na sasakyan ang nakaparada. Ilang lalaking nakasibilyan ang nakamasid sa kanya nang may matatalim na tingin. Si Attorney Andre, nakasama niya, ay bumulong. Mga tao yan ni Reyes. Huwag kang matakot, manatili ka lang sa tabi ko. Itinuwid ni Rina ang kanyang balikat at pumasok sa loob. Sa silid ng investigasyon, isang bagong opisyal ang nagsuri sa mga dokumento. Pagkatapos ng lahat, kinausap ni Major De Leon si Rina ng seryoso. Rina, kailangan kong maging tapat sa'yo. May pressure mula sa itaas na bilisan ang kasong ito at ayusin na lang. Pero hindi kami papayag.
Kailangan mong magpatuloy sa pag-iingat. Naiintindihan ko po, sir. Isa lang naman po ang gusto ko. Makalaya ang tatay ko at managot ang may kasalanan. Tumango si Major De Leon. Iyon din ang layunin namin. Samantala, sa likod ng mga pangyayari, hindi tumigil si Reyes. Sa tulong ng negosyanteng si Ricardo Velasco, ang siyang nakabangga sa ama ni Rina, sinubukan niyang baliktarin ang sitwasyon. Kung magagawa nating palabasin na sinungaling ang batang iyan, makakalimutan din ng mga tao ang lahat, sabi niya sa isang kasabwat. Nagsimula silang magpakalat ng kasinungalingan na si Rina ay naghahanap lang ng atensyon at naninira para maging viral. Ilang peking account sa social media ang nagpost, kathang-isip lang ang kasong iyan. May kasalanan talaga ang tatay niya. Gusto lang maging TikTok famous ni Rina gamit ang drama. Sa loob ng ilang araw, nagbago ang laman ng comment section ni Rina. May mga sumusuporta pa rin pero marami na ring nang aalipusta. Nasaktan siya nang mabasa ang isang komento, kung totoo ang sinasabi mo, bakit nakakulong pa rin ang tatay mo? Isinara ni Rina ang kanyang cellphone. Nag-init ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ganun kadali para sa mga tao na manghusga ng hindi alam ang buong katotohanan. Sa eskwelahan, nagbago rin ang ihip ng hangin. Ilang kaibigan niya ang nagsimulang lumayo, takot na madamay. Tanging ang dalawa niyang matalik na kaibigan, sina Elia at Marco, ang nanatiling tapat sa kanyang tabi. Isang tanghali sa kantin, tinapik siya ni Elia. Rina, wag mo nang basahin yung mga comment. Hindi nila alam ang pinagdadaanan mo. Alam ko, Lia, pero nakakapagod din pala, sagot ni Rina. Minsan, gusto ko na lang sumuko. Kung susuko ka, masasayang lahat ng pinaghirapan mo at ng tatay mo, sabat ni Marco. Napangiti si Rina ng mapait. Alam niyo ba? Ang gusto ko lang dati ay mamuhay ng tahimik. Ngayon, para na akong kaaway ng maraming tao. Ang mga taong tapat, madalas talagang nag-iisa sa simula, sagot ni Elia. Pero sa huli, malalaman din nila ang totoo. Ilang araw pa, isang mas mabigat na pagsubok ang dumating. Pag-uwi niya mula sa eskwela, nadatnan niyang bukas ang pinto ng kanilang bahay. Sa loob, nagkalat ang mga gamit. Mga damit na nakasabog, mga basag na plato, at ang telebisyon ay nakatumba sa sahig. Umiiyak ang kanyang ina sa isang sulok. Pinasok nila tayo, nak. 2 lalaki. Sabi, may kukunin lang daw pero hindi ako nakalaban. Agad niyang niyakap ang kanyang ina. Sa dibdib niya, naghahalo ang takot at galit. Alam niyang hindi ito ordinaryong pagnanakaw. Isa itong babala. Nang gabing iyon, pansamantala silang tumuloy sa bahay ng isang boluntaryo mula sa Bantay Katarungan. Dumating si Achoy. Andre na may dalang balita. Nag-report na kami sa pulis. Pero malamang, hindi yan aksyonan agad dahil posibleng mga tauhan din nila ang may gawa. Kaya kailan kami magtatago, tanong ni Rina. Hanggang sa magsimula ang hearing para sa kaso ni Reyes. Pagkatapos noon, lalabas na ang lahat. Ang bawat araw ay lumipas ng may parehong tensyon. Pilit na pumapasok si Rina sa eskwela, kahit na madalas lumilipad ang kanyang isip. Sa pansamantalang tinutuluyan, madalas siyang magising sa hating gabi dahil sa masamang panaginip. Pero sa tuwing dumarating ang takot, naaalala niya ang mukha ng kanyang ama sa likod ng rehas. Sapat na iyon para muli siyang maging malakas. Hanggang isang hapon, dumating ang balitang hinihintay niya. Opisyal nang nagsimula ang pagdinig sa kasong administratibo laban kay Dalawaberto Reyes. Muling umingay ang media. Pumunta ang mga mamamahayag sa opisina ng Bantay Katarungan para sa isang panayam, ngunit tumanggi si Rina na humarap. Hindi ko po gustong sumikat. Gusto ko lang po ng katarungan, maikli niyang sabi. Sa loob ng hearing room ng tensyonado ang kapaligiran. Dumalo si Rina kasama si Achoy. Andre. Sa kabilang panig, nakaupo si Reyes na walang emosyon, kasama ang kanyang abogado. Nang ipatugtog ang audio recording, natahimik ang buong silid. Malinaw na narinig ang boses ni Reyes. Bigyan mo ko ng 10,000, ayos na lahat. Nagkatinginan ang ilang opisyal. Napayuko lang si Reyes, ngunit nanigas ang kanyang panga. Pagkatapos noon, isa-isang tinawag ang mga testigo mula sa komunidad.
Lahat sila ay nagpatibay sa kwento ni Rina. Nang si Rina na ang tumestigo, nagsalita siya ng mahinahon ngunit may diin. Wala po akong intensyong sirain ang sinuman. Ang gusto ko lang po ay maparusahan ang nagkasala at mapalaya ang tama. Kung mananahimik po ako, ibig sabihin, hinahayaan kong magpatuloy ang kawalang katarungan. Natahimik ang lahat sa silid. Maging ang isa sa mga miyembro ng panel ay napayuko, tila na antig. Pagkatapos ng pagdinig, hindi agad inilabas ang desisyon, ngunit lalong lumaki ang atensyon ng media. Mismong ang AIS chief na raw ang nakatutok dito. Subalit, nang gabing iyon, pauwi, isang itim na sasakyan ang sumunod sa sinasakyan ni Rina at Adengi. Andre. Nang magpula ang ilaw trapiko, huminto ang sasakyan sa likod nila. Isang lalaki ang bumaba, kumatok sa bintana ni Rina at pabulong na nagsabi, "Tumigil ka na ngayon, o pamilya mo ang isusunod namin." Agad na pinaandar ni Adengi. Andre ang sasakyan at pinaharurot ito. Nakatingin lang si Rina sa labas, habol ang hininga. "Attorney, natatakot po ako. E-report natin to sa VIC. Hindi sila pwedeng manakot ng ganito." Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang manghina. Alam niyang bawat hakbang ay lalong nagiging mapanganib. Hindi na lang tungkol sa tama at mali ang iniisip niya, kundi tungkol na sa kaligtasan ng kanyang ina, ng kanyang ama, at maging ng kanyang sarili. Nang gabing iyon, matagal siyang nanalangin sa sahig ng kanyang silid. "Panginoon, kung mali po ang tinatahak ko, ipakita niyo po sa akin ang daan. Pero kung ito po ang tama, bigyan niyo po ako ng lakas hanggang sa dulo." 2 araw ang lumipas, lumabas ang opisyal na desisyon. Si Berto Reyes ay napatunayang nagkasala sa pangingikil at matinding paglabag sa etika. Dismissed from service o tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Sumabog ang balita sa lahat ng media. Nagdiwang ang mga tao sa comment sections. Pinuri ng ilang opisyal ang katapangan ni Rina. Ngunit para sa kanya, tila kulang pa ang tagumpay. Nasa kulungan pa rin ang kanyang ama at hindi pa nawawala ang mga banta. Nang gabi ring iyon, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at misteryoso. "Akala mo panalo ka na, ha? Hindi pa tapos ang laro, bata. Ginalaw mo ang malaking tao." Agad na naputol ang tawag. Hawak ni Rina ang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ngayon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na laban. Tumingin siya sa bintana at nakita ang dahan-dahang pagpatak ng ulan. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi, pero ngayon, hindi dahil sa takot. Naintindihan na niya na ang kalaban niya ay hindi lang isang tao, kundi isang sistema na matagal nang nagpapayuko sa mga maliliit na tao sa harap ng mga makapangyarihan. 3 linggo matapos ang pagdinig, malayo pa rin sa payapa ang buhay ni Rina. Nagtagumpay man siyang mapatalsik sa serbisyo si Reyes, ang mga banta na bumabalot sa kanilang pamilya ay hindi pa rin humuhupa. Sa likod ng lahat, ang lasing na negosyanteng si Amy. Ricardo Velasco, ang siyang orihinal na nakabangga sa kanyang ama, ay tahimik na kumikilos. Mula nang pumutok ang kaso ni Reyes, ginawa ni Velasco ang lahat upang hindi madawit ang kanyang pangalan sa gulo. Inutusan niya ang kanyang mga abogado na ayusin ang mga papeles. Sinubukan pa nitong suhulan ang ilang tao sa piskalya para manatiling ang ama ni Rina ang may kasalanan. Ngunit hindi niya alam na si Rina at ang bantay katarungan ay naghahanda na para sa kanilang huling hakbang, ang ilabas ang lahat ng ebidensya sa publiko. Kinaumagahan, nakaupo si Rina sa opisina ng bantay katarungan kasama si Atty. Andre at 2 investigative journalist na interesado sa kanilang kwento. Nakahanay sa mesa ang makakapal na folder na naglalaman ng kopya ng orihinal na police report ng aksidente, mga recording ng testimonya ng mga saksi, at mga litrato ng sasakyan ni Velasco na may UP sa kanang bahagi. Isang patunay na ito ang bumangga mula sa kabilang direksyon, salungat sa unang ulat ng pulisya. "Kapag inilabas natin ito sa media, wala nang atrasan," mahinahong sabi ni Atty. Andre. "Handa ka na ba, Rina?" Tumango si Rina ng may determinasyon. "Pagod na po akong magtago. Hayaan na nating malaman ng lahat ang buong katotohanan." Nang hapong iyon, isang 15 minutong video ang in-upload sa YouTube ng isang malaking media network na may pamagat na ang kwento ni Rina,
mula sa pampadulas hanggang sa korupsyon sa uniforme. Sa video, muling isinalaysay ni Rina ang buong kronolohiya, sinamahan ng mga ebidensya at pahayag mula sa mga eksperto sa batas. Agad itong naging viral. Sa loob ng 2 araw, umabot ito sa 5 milyong views. Binaha ng mga netizen ang comment section ng suporta at panalangin. Marami ang nag-udyok na palaganapin ang kampanyang palayain si Mang Isko. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Velasco, na pinapanood ang video sa kanyang opisina, ay ibinalibag ang remote ng telebisyon. Naghahanap ng kamatayan ang batang yan. Ihanda niyo ang mga tao natin. Ayokong lumabas ulit ang pangalan ko sa balita. Samantala, sa piskalya, nagsimula ng maramdaman ang pressure mula sa publiko. Ilang piskal ang nagsimulang magtanong sa mga irregularidad sa kaso. Isang batang piskal, si Fiscal Mira, ang palihim na muling sinuri ang mga datos ng aksidente at natuklasan na ang unang police report ay pinalitan at ang pirma ng mga saksi ay pineke. Gamit ang ebidensyang ito, nagsumite siya ng rekomendasyon para sa isang muling pagsusuri. Ang bagong upong Ethics Chief ay nagpasya na ring magbukas ng panibagong internal na investigasyon. 3 araw ang lumipas, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa bahay ni Rina. 2 pulis na nakauniporme ang nag-abot ng opisyal na sulat. Nandito po kami para sunduin si Isko Cruz. Pansamantala po siyang pinalalaya dahil ang kanyang kaso ay idineklarang walang sapat na batayan ayon sa batas. Napahagulgol si Aling Nena sa tuwa. Tumakbo si Rina para yakapin ang kanyang ama na kalalabas lang mula sa sasakyan ng pulis. Payat ang katawan nito, pero ang kanyang mga mata ay buhay na buhay pa rin. Anak, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito, sabi ni Mang Isko. Ipinagpatuloy ko lang po kung ano ang itinuro niyo, Tay. Huwag matakot sa makapangyarihan kung nasa tama tayo. Ang kanilang maliit na eskinita ay biglang naging magulo. Ang mga kapitbahay na dati nagbubulungan lang ay nagsidatingan para bumati. May nagdala ng pansit, may nakipagkamay ng may paghanga. Nang hapong iyon, ang tunog ng kampana ng simbahan ay tila napakaganda. Naupo si Rina sa kanilang hagdanan, pinagmamasdan ang kulay kahel na langit na siyang naging saksi sa simula ng kanyang paglalakbay. Ngayon, ang parehong langit na iyon ay nagdadala ng pakiramdam ng ginhawa. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, ang paglaya ni Mang Isko ay naging national headline. Matapos mag-viral, ama ni Rina, sa wakas ay laya na, patunay na buhay pa ang katarungan, sabi sa isang news program. Maging ang Pangulo ay nagbigay ng maikling pahayag, kailangan nating siguruhin na walang maliliit na mamamayan ang mawawalan ng hustisya dahil lang sa pera o posisyon. Ang kasong tulad ng kay Rina ay dapat maging aral sa lahat. Nang marinig iyon, bahagya lang umiti si Rina. Hindi niya kailangan ng parangal, kundi ang kapayapaan ng loob na hindi nasayang ang kanyang ipinaglaban. Ngunit hindi nagtagal, nakatanggap na naman siya ng isang sulat ng pagbabanta, isinuksok sa ilalim ng kanilang pinto. Maikli lang ang nakasulat, hindi pa tapos ang laro. Hindi nakakalimot si Velasco. Ipinakita ni Rina ang sulat kay Atty. Andre. Huminga ito ng malalim. Alam nating may mga tao pa rin siya sa labas, pero ngayon hindi na tayo nag-iisa. Marami ring malinis na pulis. Haharapin natin to. At totoo nga, 1 linggo ang lumipas, 2 tauhan ni Velasco ang nahuli ng pulisya, habang sinusubukang suhulan ang isang saksi. Mula sa pagkahuling iyon, muling lumabas ang pangalan ni Velasco sa investigasyon. Muling yumanig ang isang malaking balita. Sa loob ng 2 buwan, opisyal nang itinuring na suspect si Ricardo Velasco sa kaso ng hit and run at manipulasyon ng ebidensya. Ikinulong siya para sa mas malalim na pagsisiyasat. Nang makarating ang balita kay Rina, tahimik lang niyang tinitigan ang litrato ng kanyang ama sa sala. Sa wakas, lumabas na rin ang lahat, bulong niya. Ilang buwan ang lumipas. Ang buhay ng kanilang pamilya ay dahan-dahang bumalik sa normal. Si Mang Isko ay bumalik na sa pamamasada, bagamat madalas na siyang imbitahan para magsalita sa mga forum tungkol sa anti-korupsyon sa mga eskwelahan. Si Rina naman ay nagpatuloy sa pag-aaral habang aktibo sa isang student organization na tumutulong sa mga isyong panlipunan.
Isang hapon, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang unibersidad sa Maynila para magsalita sa isang event na may temang ang boses ng katapangan ng kabataan. Sa entablado, suot ang simpleng damit, nagsalita siya sa harap ng daan-daang estudyante. Noon, isa lang akong estudyante na takot mawalan ng ama. Pero may natutunan po ako, hindi kayang iligtas ng takot ang sinuman. Minsan, ang isang tapat na boses ay kayang yugyugin ang pinakamatibay na pader. Natahimik ang buong auditorium bago ito binasag ng malakas at mahabang palakpakan. Nang gabing iyon, matapos ang event, naupo si Rina mag-isa sa hardin ng unibersidad. Dahan-dahang hinihipa ng hangin ang kanyang buhok. Lumapit si Achongi. Andre na may dalang-dalawang baso ng mainit na tsaa. Alam mo ba, Rina? Ang kwento mo, naging inspirasyon na ng maraming tao. Hindi ko po akalain na aabot sa ganito, attorney. Ang gusto ko lang naman po ay umuwi ang tatay ko. Minsan, ang maliliit at tapat na hangarin ang siyang nakakapagpabago ng maraming bagay. Tumingin si Rina sa langit. Mas malinaw ang mga bituin kaysa dati. Hindi ko po alam kung sa hinaharap, kaya ko pa ring lumaban sa ganito kalalaking bagay. Pero kahit paano, napatunayan ko na ang maliliit na tao ay may boses din. Ngumiti si Achoy. Andre. At ang boses na yan, hindi na kailanman mapapatahimik. Ilang buwan pa, lumabas ang huling balita. Si Ricardo Velasco ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng 5 taong pagkakakulong. Sa kanilang barangay, nag-iba ang tingin ng mga tao sa pulisya. Ang ilang tiwali ay natakot, pero ang iba ay mas na-motivate na ayusin ang imahe ng kanilang institusyon. Sa isang panayam, sinabi ng isang batang pulis, kung lahat ng mamamayan ay kasing tapang ni Rina, marahil ay magiging mas makatarungan ang bansang ito. Ang mga araw ni Rina ay mas payapa na. Tumutulong siya sa kanyang ina sa kanilang maliit na tindahan sa harap ng bahay at nag-aaral ng mabuti para sa kanyang finals. Minsan, nakakatanggap pa rin siya ng mga mensahe mula sa iba't ibang tao, humihingi ng payo o nagpapasalamat dahil binigyan niya sila ng pag-asa. Isang gabi, habang nagsusulat sa kanyang talaarawan, isinulat niya ang isang pangungusap na sa hinaharap ay madalas sipiin ng media. Minsan akong tinakot para manahimik, pero sa katahimikan na iyon isinilang ang katapangan. Dahil kung hihinto tayong magsalita, ang mali ay patuloy na mararamdamang tama sila. Isinara niya ang kanyang aklat, pinatay ang ilaw, at humiga ng may ngiti sa kanyang mga labi. Sa labas ng bintana, ang buwan ay nakasabit sa kalangitan, maliwanag at buo, tulad ng kanyang puso ng gabing iyon. Ang kwento ng isang dalagitang tumanggi sa suhol at ginulat ang sistema ay nagtapos na may isang aral na malinaw sa kulturang Pilipino, na ang katapangan, katapatan, at paninindigan ng isang maliit na tao ay kayang talunin ang kapangyarihang mapagmataas.